Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Glory, hallelujah, brothers and sisters, north, east, west, south, comfy. Good evening once again. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama for giving us this opportunity na makarinig muli ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Kaya mga kapatid, ihanda natin ating sarili, ang mga kasama natin sa bahay, tawagin natin para sabay-sabay tayong makapakinig. Sabay-sabay tayong lumago sa ating pananampalataya. Thank you, Lord. And before anything else, tayo'y humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Glory, hallelujah. Thank you, Father God. Ama, maraming salamat po muli sa gabing ito na kami ay tinipon mo. Bagamat magkakalayo, pero parang napakalapit din. Thank you, Lord, for giving us this medium of meeting together sa pamamagitan ng live streaming, Panginoon. Thank you for the wisdom na ipinagkaloob mo.
Ama, sa gabing ito, tinataas namin sa iyo lahat na magpa-facilitate. Panginoon, gabay at patnubay niyo, Panginoon, ang aming hinihingi sapagkat we're just an empty vessel to be used by you, Father God. So give us the wisdom para magawa namin, magampanan namin ang service nito, Panginoon, ang magpahayag ng iyong mabuting balita. At sa gabing ito, gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu ang aming hangad. Tinataas ko sa iyo ang music ministry, the band, at higit sa lahat, ang gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. May your name be glorified tonight, and we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. We have some announcement, mga kapatid. At pakinggan niyo pong mabuti at isulat niyo o kung paano niyo maire-record ito. No, ha? Comfy Kapas ay nagse-celebrate ng 28th anniversary at gaganapin yan sa August 22, 2026. Ito po'y Sabado, 8:30 a.m. sa Chef Buloy's Function Hall sa Nicolas Kapas, Tarlac. Kindly coordinate with Minister Ed Galletes, especially Panike and Kuyapo Outreach. Yan. Thank you, Lord. At Comfy Baguios, talagang sunod-sunod tong anniversary pala natin ito. Ha? August 23. This is 27th anniversary ng ating Comfy Baguio, August 23, 2026. And it is a Sunday. 10:30 ng umaga magsisimula ang celebration. Ang address po, 245 Upper General Luna Road, Baguio City, near Baguio Cathedral Church. Unlimited merienda buffet po ito. At ang venue is exclusive for us, sa ating lahat ng mga Comfy member. We will not charge per head, but welcoming love gifts, donations, and gift po, mga kapatid. So, see you there. And Comfy East, gaganapin naman sa Juan Cainta Stadium. Stand up and be counted. 1 Timothy 1:12. Ito sa August 29, mga kapatid. August 29, 2026, at ito po ay Sabado. They are celebrating the 30th anniversary, ika-30 taong anibersaryo ng Comfy East. Yan. Thank you, Lord. At of course, may mga souvenir po tayo doon, mga t-shirt po. Yan. Ang adult po ay 250 pesos at ang children po ay 200 pesos. Sa design na ganyan po, yung nakikita nyo sa screen, yung design na yan, ang halaga po ay sa adult ay 250 at ang children po ay 200 pesos. Perlas ng Silangan t-shirt, cost for this design is 350. Alam niyo mga kapatid, yung tela po nitong t-shirt nito iba makapal, maganda. And also available print on white t-shirt which is 300 pesos. Thank you, Lord. Yan. Comfy Family Affair naman, ito na ang biggest affair because ito yung main. Comfy Main Family Affair. We are on our 45th anniversary. Oh my God, 5 taon na lang. Tayo ay golden na, mga kapatid. Are we not excited? Thank you, Lord. And this will be on October 23 to 25, 2026. Ito po'y Friday to Sunday at White Rock, Subic. Yan. Ang mga nakapost po sa ating Facebook page. Yan. Nakapost po na yan sa ating Comfy page. Just in case at gusto nyo malinawan. Rates are per person, mga kapatid. Per overnight. Minimum po of 20% partial payment for the reservation. Kids up to 5 years old of age are free, but no food and no bed. Itatabi niyo po yung mga anak-anak niyo o pamangkin yan. Basta bata na from 0 to 5. Parang gano'n,
Check-in is 3 p.m., mga kapatid. Alas 3 ng hapon ang check-in. But if your room is available, the earliest check-in is 1 p.m. Other inclusions, use of pool and beach access. 30 minutes kayak per person. Ayan, thank you, Lord. For those availing full board meals for 2 days, here are the breakdown. Okay. Day 1 to day 2, Friday and Saturday. Friday, lunch, afternoon snack or PM snack, and dinner. And on Saturday, breakfast and AM snack. Day 2 and day 3, Saturday, Sunday. Saturday, lunch, PM snack, and dinner. And Sunday, we'll be having our breakfast and morning snack. For those availing the no food option for the first day, sa unang araw po, mga kapatid, ito, day 2 and day 3, Saturday, Sunday, lunch, afternoon snack, and dinner. And Sunday, which is breakfast and morning snack. Tingnan niyo po mabuti at kung gusto niyo maulitin, nasa Facebook page na natin yan. We still have some more? I think that's all. Ano, mga kapatid? Thank you, Lord. And of course, hindi natin makakalimutan ng ating mga kapatid who is celebrating their special day. July 22, 2026, sa pangunguna ni Brother Franz Borja. Happy birthday, bro, and Sister Julie Oler. Happy birthday and enjoy your day. Hallelujah. Come on, Bong. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay, happy birthday and enjoy your day. Yan, thank you, Lord. Now, let's prepare ourselves, gaya ng mga paborito ng lahat ng Kristiyano, ang magpuri sa ating Panginoon. Ayan. Tawagin niyo na may mga kasama natin sa bahay para sabay-sabay tayong tumalon, sumayaw, itaas ang kamay, iwagay-iway. Thank you, Lord. Upang papurihan, dakilain ang ating Diyos Ama sa langit. So let's call on the praise and worship team. Blessed day, brothers and sisters! Narito na naman tayo upang tayo ay magpuri at umawit at mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 8, and let all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Brothers and sisters, what is your holy aspiration? To know Him more, to love Him more, and to serve Him more. And let our prayer be in Psalms 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight,
O Lord, my strength and my Redeemer. Let's clap our hands to God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo ay umawit sa Panginoon. Tayo ay lumapit at magpuri lagi sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kulihan, natin kalakasan. Tayo ay lumapit kay Jesus. Tayo ay umawit. Tayo ay umawi at magpuri sa Kanya. Tayo'y sumamba at magbigay galang, magpasalamat at umawit sa Kanya. Tayo ay umawit kay Jesus. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Sa'yo'y bibigay ang dakilang parangal. Ihahayag ko ang iyong kabutihan. Para sa'yo ang papuri. Para sa'yo, O Jesus. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Sa'yo'y bibigay ang dakilang parangal. Ihahayag ko ang iyong kabutihan. Para sa'yo ang papuri. Para sa'yo, O Jesus. Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa ating mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa ating kahinaan, siya ang kalakasan, ang dahilan ng lahat ng ito. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko. Si Jesus ang nabubuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit kong ito. Mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Oh, hallelujah. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko. Si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko. Minsan pa, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
tayong ibang maiuukol pa sa Panginoon, kundi ang ating papuri at pasasalamat. Hallelujah! At tandaan natin mga kapatid, huwag tayong makakalimot na tumawag sa ating Panginoon because God is always present and He is always there. Hallelujah! So awitin natin ito mga kapatid. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Minsan pa mga kapatid. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang tanging Diyos. Salamat po sa iyo. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa iyo, Panginoon Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan. Glory, glory, glory. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Comfy Music Ministry. And that's glory to God yan, ha? Salamat, salamat sa Diyos. Yan. Tonight, to the third chapter of our series on the book of the Colossians, let us welcome Minister Ernie Akayan. Let's welcome our brother. Magandang gabi po sa ating lahat and welcome to another series of our Bible study. At salamat po sa mga taong alam kong lumalago sa kanilang pamumuhay Kristiyano dahil patuloy silang kayong nagnanasa na makaunawa at hindi lang makaunawa, ang team nga natin for this year to know Him more, to love Him more, and to serve Him more na ito pong ginagawa natin ito isang napakainam at epektibong pamamaraan upang tunay nating makilala ang Diyos, tunay nating mahalin ang Diyos at tunay nating mapaglingkuran siya. So napakahalaga po na we really take time to really sit down, not only to listen but also to reflect on the words that we hear. So tayo po yung manalangin muna. Maraming salamat po, Ama, muli sa iyong mga salita sa gabing ito. Nagpapala, nagtutuwid, nagbibigay ng comfort, but at the same time, nagbibigay ng instruction sa mga taong tunay ang puso, ang pagnanasay, makilala at mapaglingkuran ka. Samahan mo po kami sa aming kawalan, kayo po ang aming kaganapan, and may the blessing of your word come to each and everyone who is here right now, listening to you and to your voice. To God be the glory, in Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Nasa Colossians na nga po tayo, di ba? At ang ating pag-aaral ay nasa Colossians chapter 3, verse 1 to 7 po ang aking itatakel. No? Ang sabi dito, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Therefore, put to death your members, which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. And verse 7, in which you yourself once walked when you live in them. Ayan, so tayo manalangin. Lord, muli, narito po ang iyong mga salita. Kayo po ang magturo, kayo po ang mangusap, kayo po ang marinig ng bawat isa. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan. Maganda yung simula niya sa chapter 3 kasi sabi niya, since then, you have been raised with Christ. So, unang-una ito addressed to Christians. No, this is addressed particularly to Christians. Kasi sabi niya, since then, you have been raised with Christ. So, sinasabi dito, ikaw ay tulad ni Kristo, ay nagkaroon ng bagong buhay. No? We were like Jesus Christ resurrected from the dead. In the same manner, we're resurrected or we're born again from the old nature to the new nature. So may premise na maliwanag dito. Una nga, this is addressed to Christians. At pangalawa, may mga bagay siyang gustong banggitin pero nililinaw niya at binibigyan niya ng diin at what they call this is giving emphasis on the fact that you now have a new life. No? So sabi niya, this sets the tone for the next verses that follow. Kasi sabi nga, you are no longer identified with the world, but with Christ. So napakalinaw po, may demarcation line. Pinakita kung saan tayo nanggaling, sa lumang pagkatao, sa buhay na makalaman, sa buhay na ang binibigyan ng kasiyahan ay ang sarili at ang mundo. At sabi ngayon ikaw ay identified na with Christ. So yan po ay isang mark na hindi na mawawala kung tunay kang Kristiyano. Kaya nga bibigay niya yung mga susunod na instruction kasi napakahalaga na ingatan natin yung bagong buhay na tinanggap natin. Why? Because we are no longer identified with this world. We are now identified
with Christ, no? Pambagay na gusto natin bigyan ng diin is now, we are reconciled with God through Christ and no longer enemies of God. So napakaganda pong katotohanan na ipinaparating ni Pablo sa atin na hindi na tayo kaaway ng mundo, no? Tayo ngayon ay kaisa na ng Diyos. Tayo ngayon ay kakampi ng Diyos. Ayan, so wag na tayo magduda na, naki Lord ba ako? Kaya nga po, doon mo makikita yung authentic Christians because you don't ask these questions anymore. If you knew in your heart of hearts na tunay na you were born again and through the instructions that we have received, this truth is continuously being affirmed, no? Sa sarili mo na, kasi nga, siyempre, sa simula, maraming tanong, maraming bagay na gustong maliwanag. Pero yun na nga, kaya ganun ho kahalaga ang Bible study. Kailangan makinig ka ng makinig para yung affirmation ng Word of God at yung affirmation ng buhay mo ay magtutugma. Makikitang ikaw mismo masasabi mong tunay na nasa Panginoon na ako, no? At ito nga sabi, kakampi mo ang Diyos. At experientially, nararanasan natin yan sa maraming pagkakataon, no? Ang isa pa dito, that we have died to our old nature and has been raised with Christ to a new life. Sa madaling salita, mga kapatid, ay naroon na tayo sa bagong pamumuhay and it's the nature of Christ in us. So hindi na tayo bikig, hindi na tayo alipin ng lumang pagkatao. We can now say no to sin. We can now turn our back to sin no matter how powerful it has influenced us before. Kasi nga, we have been raised with Christ. So, maganda hong binigay niyang premise ito kasi yung mga susunod na instruction na kung hindi mo nakita ito muna, hindi pinakita ni Pablo ito, ay sasabihin mo yung susunod, ay mahirap yan, mahirap yan. Not if you know and you have the conviction in your life, it's no longer I that lives but Christ who lives in me. Na talagang ang Kristo at ikaw ay kumbinsido dito, bunga ng mga salita ng Diyos and sa pamamagitan ng conviction of the Holy Spirit na meron ka ng tunay na bagong pagkatao. Okay, sa Romans 6:4 sabi, for we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now also we may live new lives. So sabi tayo namatay kasama si Kristo sa pamamagitan ng tinatawag na pagbibinyag sa tubig. So it's saying that we died to our old self, kaya nga nilulubog tayo. At mapapansin nyo, hindi yung mukha ang nakaharap sa tubig, hindi talagang patalikod, no? Yung mga nililibing, no? Nakatalikod, pagkatapos ay muling ibinubuhat na pataas at nagsasabing sa pamamagitan nito, ako ay may bagong buhay na sa pamamagitan nito, ako ay ako'y nagkaroon ng bagong buhay at mayroon na akong bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So may bagong buhay ka na, kapatid, whether you actually experience this in a sense na naintindihan mo, or sabihin natin na ganap mo lang nararanasan. No? The more we put this truth in our mind and heart, the more we are convicted of this truth, the more we will experience that new life. Okay? So, huwag kang humingi ng ebidensya in a sense na nasaan. Believe the Word, and of course, not only believe the Word, believe the person, and that is Christ Himself, who has given us the Word, and slowly but surely, you will experience this new life, no? So, ano ibig sabihin nito? Na tayo ay may kapangyarihang mamuhay ng may kabanalan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus na nasa atin at ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, no? Sa 1 Thessalonians 4:7-8, for God has not called us to live in sin. Maliwanag ho. Again, this is addressed to us as Christians. For God has not called us to live in sin. He has called us to live a holy life. So, hindi tayo tinawag ng Diyos para magpakabait. Tinawag tayo ng Diyos para magpakabanal. At ang kabanalan ay hindi natin kaya. Kaya nga, we need to depend on the power of the Spirit, and that's the Holy Spirit in us. Another name is the Spirit of Christ for us to be able to live this kind of life. No? Wala tayo pong kakayanan kasi pati yung kaalaman ay manggagaling po sa Diyos. That's why we need to learn, no? Ito pong sanctification.
We need to learn to be totally dependent on God. Yan nga po, dyan tayo nag-i-struggle madalas kasi ang nangyayari, mas gusto natin gawin yung gusto natin gawin. Andyan pa rin ho yung flesh eh. Okay? Pero ngayon, dahil meron, sabi nga, the power, the spirit that is in me is greater than the spirit of this world, we can overcome, no, even those temptations. Okay? So, ang sabi nga dito, the one who turns away from this teaching does not turn away from a man, but from God. It is God who has given us the Holy Spirit. So sabi, kung tatalikuran mo ito, hindi ka tumalikod sa tao, kung di tinalikuran mo ang Diyos na nagsasabi sa atin ito, no? Sapagkat ang Diyos ang nabigay sa atin ng banal na Espiritu Santo. So dito tayo magko-concentrate, no? How are we to conduct ourselves as sanctified people of God? Paano ho ba tayo dapat mamuhay ng may kabanalan? Ulitin ko, kasi maraming pagtuturo tayong naririnig, basta magpakabait ka lang, huwag kang mag-aano ng ibang tao, sisimba ka lang, hindi ho yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ho, we have this false assumption na okay na ako, tumutulong na ako sa kapwa, but hindi ho yun, no? It must be, and you know that it's the Holy Spirit that is leading you into all this action na siya rin ang nag-orchestrate para ma-experience natin at magamit tayo ng Diyos. So sa verse 2, sabi dito, set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. So sabi dito, ituon mo ang iyong kaisipan sa mga bagay sa itaas at hindi sa mga bagay na makalupa. Bakit nga po? Kasi pag namatay ka, literally namatay ka, wala ka ng concern dito sa lupa, wala ka ng katawan eh. Hindi ba? So sa atin sinasabi, spiritually, namatay na tayo sa ating laman, and therefore, ang focus na ng ating buhay ngayon ay sa spiritual na buhay. Okay, so sa mga bagay na spiritual, sapagkat ang ating buhay ngayon, in a sense, is hidden with Christ in God. Kasi ang sabi nga, di ba, it's no longer I who lives, but Christ who lives in me. No, the life which I now live, I live by faith in the Son of God who loves me, who died on the cross and who loves me. So mga kapatid, maliwanag po dito na sinasabi sa atin na number one na dapat natin gampanan is to focus on the things that are spiritual. Kaya nga po kayo nandiyan nakikinig at nanonood. Kaya nga umaattend kayo ng Bible study. Kaya nga may quiet time kayo. Kaya nga meron tayong fellowship. Okay? Kaya meron. Lahat pong ito is meant for us to learn to focus on the spiritual. Sa totoo lang ho kasi, kailangan natin ng resetting lagi. No? Kasi nandito pa tayo sa mundo, marami pang maaring divert sa atin. That's why we need all of these things that the Bible is prescribing to us. So we learn more and more to focus on our spiritual life. No? We see the world system as a friend, not as a friend, but as an enemy. No? Pag sinabing world system, ibig sabihin po ito, yung mga bagay sa mundo, yung impluensya ng mundo, dapat makita natin yan, na kung tayo nag-aaral ng salita na Diyos, madidiscern natin na teka, hindi kay Lord ito. Okay? So, without the Word of God and without the conviction of the Holy Spirit, napakadali hong sumabay sa mundo, especially sa panahong ito. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kapag tayo po mas identified sa mundo, ang sabi dito, wala tayo kay Kristo. Hindi tayo nasa panig ng Diyos, no? Kasi ang taong nasa Panginoon, very worried siya, no? Very watchful siya, na lahat ng naririnig niya, nakikita niya sa mundong ito, ay may filter. At ang filter dyan ay ang salita ng Diyos. No? Gaano man kaganda yan, but if violates or it's not aligned to the Word of God, ay dapat ay makita kagad natin yan. Kasi nga, kaaway yan eh. Pag sinabing kaaway, anong gagawin dyan? Ipapahamak ka niyan, papatayin ka niyan eh. Di ba? John 10:10, the enemy is here to kill, to steal, and destroy us. So, dapat, hindi naman sinasabi mga away tayo ng mga tao sa mundo. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung sistema ng mundo, na nung maging Kristiyano tayo, doon lang naman tayo
nagliwanag ang ating isip na, ay mali pala to, ay hindi pala kay Lord ito, ay kung wala ho tayong Espiritu ng Diyos at ang salita ng Diyos. Kaya ho kahit Kristiyano tayo, pero hindi natin pinapractice ang natawag na discernment dahil binibigyan tayo ng mga instruction, madali po tayong mahila ng mundo. Sabi mo, wala namang masama dito. Hindi ho porket walang masama dyan, okay na. Tandaan natin na ang mundo is very deceiving. Sabi niya, okay lang yan. Hindi ka naman nagkakasala. Yes. Pero yung ginagawa mo ay papunta na saan? Sa kasalanan. Ganun ho kagaling ang kaaway. No? Ganun ho kagaling ang sistema ng mundo. Sabi nga, he can come like an angel of light. No? We may use the things of the world but not attached to them. So nga po sinasabi, nandito pa tayo kagaya ng pera. Ginagamit natin ang pera, hindi ba? Pero ginagamit natin ang pera hindi bilang tayo ang alipin sa mundo kasi ganun eh. Ang tao ang alipin ng pera. Tayo aalipin sa pera. Kailangan pa rin natin ng pera. Kaya nga may love offering, di ba? May mga tithes. Pero we are using this to serve God, not to serve the world, or especially the enemy. So mahalaga po yun. Ay kung wala kang discernment, hindi mo makikita yon. Okay. Sa 1 Corinthians 7:31, those who use the things of the world should not become attached to them, for this world, as we know it, will soon pass away. Kinuha ko yung magandang version eh. Nandyan lang po yan. Nung araw ang tawag dyan spiritual detachment. Ayan, nung araw yung tawag. Sabihin, andyan yan, kung kailangan kong gamitin yan, at ang Diyos ay nagsasabing gamitin ko yan, of course it is for His glory, of course it is to bring about goodness, for ourselves and for other people, and especially holiness, sige. Pero wag kang ma-attach dyan. Meaning, if you have to let go, learn to let go. Ayun ang problema. Madalas po ang nangyayari, ang tao, nung magustuhan na, hindi na mabitawan. Gusto ko to masarap ito, dito ako masaya. Hindi natin napapansin na nakukuha na yung attention mo, kung ano man yun, at nababawasan yung iyong atensyon para sa Diyos. Sasabi mo, naki-Lord pa rin naman ako. Yes, pero saan na ang focus mo? Nasa na ang puso mo? Naki-Lord pa rin ba? O mas naa-attach ka ngayon dyan na minsan, mas nabibigyan mo yan ng priority. Tapos i-rationalize mo, naki-Lord pa rin naman ako. No. Tandaan natin, hindi yan tayo i-measure in terms of, 8 hours kay Lord. Hindi ganon. Nasa ng puso mo 24/7. At kung di tayo mag-iingat, alam naman natin yung pusong yan, madaling magtatakbo yan palayo sa Diyos pag gusto mo yung gusto mo. So ingat po tayo doon. No? Tandaan natin, ang demonyo, hindi yan papakita sa iyong masama yan. Ia-attra ka niyan. Pero at the end of the day, lagi naman ginagamit yung palaka. Pag nilagay mo ang palaka sa tubig na tepid water, ibig sabihin maligamgam, hindi tatalon yan. Mag-i-stay siya doon. Gusto niya yun. Pero by the time na kumukulo yan, hindi na yan makakatalon. Bakit? Nadaya na nandun na siya. So ingat po tayo doon. Okay? We must prioritize to adopt God's perspective and way that we may be pleasing before the Father. Ito, umpisa pa lang ito, hindi pa action ito. We must learn to prioritize to adopt God's perspective. So ang tanong is, ano ba tingin ni Lord dito? As far as my life is concerned, paano ba tinitignan ng Diyos ito? Kapaki-pakinabang ba sa akin ito spiritually? Lalago ba ako dito spiritually? Mas makikilala ko ba ang Diyos dito? Mas magkakaroon ba ako ng loving relationship sa Diyos dahil dito? So perspective pa lang, dapat malinaw na sa atin. Kasi pag nakita mo yung tamang perspective ng Bible, makikita mo rin kung anong tamang desisyon gagawin mo. And in this life, especially as Christians, God will require a lot of sacrifices on our part. Hindi dahil sa sadista siya. You know why we need sacrifices? Because of the flesh. The flesh is not only meant to be controlled. The flesh must die. The flesh must die. Aliwanag ho.
So hanggat hindi tayo dumarating na ang laman natin ay namatay na, ay nandun ka pa rin sa, ano tawag doon? Limbo. It's parang you're between heaven and hell. You're between earth and heaven. Hindi ho pwede yun. There is always confusion when you are in a limbo. Okay? Romans 12:2. Ito yung sinasabi ko hong perspective. Do not be conformed any longer to the pattern of this world. Bakit po? Nasanay tayo doon. Bago tayo naging Kristiyano, gano'n ang takbo ng utak natin. Aminin man natin o hindi. Hindi naman madaling baguhin ang utak parang computer yan Kung anong pinasok mo, yung din nalalabas dyan. So it has to be reset. Ito yung ibig sabihin ng Romans 12. Reset mo utak mo. Okay? This world, but be transformed by the renewing of your mind. And how is our mind renewed? Through the reflection, through the study of the Word of God. We need to be convicted. We need to be convinced and converted. So ang conversion, tuloy-tuloy yan. Hindi, okay na, nag-LSS na ako, may tongues na ako. No. Conversion is a day-to-day thing. It's a moment-to-moment thing. The renewal of the mind must happen every minute, every second of our lives. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kita niyo? At doon mo lang malalaman kung ano talaga yung, pag sinabing test, malalaman mo na, hindi pala tama ito. At makikita mo, ano yung approved kay Lord, ito pala yun. No? Ito pala, doon mo lang makikita kung ano talaga ang mabuti. Hindi natin alam kung ano mabuti, sa totoo lang. Kaya para tayong wala tayong alam kasi we don't even know what is good for us. Pag nakuha ko to, masaya na ako. Pag binigay sa akin to, pag nagawa ko na yun. We think that is good for us. But not unless there is that resetting of the mind according to the mind of Christ, you will never see that. Gawa ka ng mabuti, medyo nababago, pero isip mo hindi nabago. Yung pa rin yun. And that's immaturity. It will never bring you anywhere. It creates an illusion na nakakilord ka pa. Pero wala ka na kay Lord. Okay, ano ibig sabihin no? It's an antidote to materialism. Ayan. Naiiwasan nating maging materialistic. An antidote to sensuality. Obsession with pleasure and sensual experiences. Pag sinabing sensuality, madalas naririnig natin sex. Hindi. Anything that gives you pleasure. Okay? Sensual experiences that make you happy, that gives you the aha moment, that gives you, this is what I want. Those are all sensual. Why? Because they all cater to the senses. The thing is this, is it catering to the spirit? No. And that creates an illusion. That creates a deception. Kaya nga sabi ng, lagi ko narinig, how can it be so wrong when it feels so good? Not everything that feels good is right. Ingat tayo doon. An antidote to empty religiosity. Because following Christ means loving and serving in this world. Regard the world around you as God does. Okay. Ngayon, wag naman natin tignan in negativity. Punta na kami sa bundok, doon na kami mag-i-stay para hindi kami. Hindi ho pwede. Sabi nga ni Lord sa kanyang prayer, di ba? Preserve niyo po sila kasi nasa mundo pa sila. So ano ang papel natin bilang mga Kristiyano in relation to the world, no? Makita natin ang pangangailangan ng mga tao sa mundo ng kaligtasan. Doon tayo tinawag that we should live in harmony with God and see others as God sees the world, no? That this world is actually bound to be destroyed, no? And many people are going to be damned, no? Many people will experience the wrath of God not unless they receive the gospel or they hear of the gospel. So nandun yung ating empathy, yung ating pag-ibig sa mundo na may mailigtas tayo sa pamamagitan ng ating pag-share ng Word of God, na meron tayong mahila na papunta ang impyerno, di ba? Sabi ng salita ng Diyos, isang makasalanan lang ang maligtas natin, ay maligtas ay libo-libong ang. So you can just imagine what's happening in heaven, no?
isang converted person lang yun. Ganong kahalaga ang kaluluwa sa ating Panginoon at malaki po ang bahagi natin doon. So hindi tayo para takbuhan ng mundo, para sabihin na kasi ang mundo mali, aalis na ako. Hindi pwede, andiyan ka pa rin eh. But see it in the eyes of God, that there are many people who need salvation and we need to be a part of what God is doing. Okay? At siyempre, yung pag-ibig ng Diyos ang mahayag sa kanila. So, ibig sabihin nito, kahit sa mga hindi mananampalataya, although talagang struggle talaga minsan, because of the flesh, no? Na paano ko mamahalin ito, paano ko patatawarin ito, paano ko ibibigay yung pag-aaruga dito, ganito ugali nito. That's where the power of God works in our lives. Sabi nga again, sa 2 Corinthians 12:9, when you are weak, then my grace is strongest. Doon mo makikita ngayon. Kaya nga marami tayong struggle in the spirit na ayaw ng maraming Kristiyano kasi mahirap talaga. But that's where you grow. You can be a Christian for many years until you die, pero ang buhay mo, chill lang. Ay kasi pag Christian, alam mo, binigay na sa atin ng lahat, kaya dapat enjoy na natin. Yes, enjoy your fellowship with Christ. But if you enjoy your life with the world, saan ka papunta? Nag-i-enjoy ka sa mundo. Tanong, nag-i-enjoy ka ba sa fellowship mo kay Lord? Oo, pag may fellowship lang, pag quiet time lang. Ay, paano yung buong maghapon? Andun ang struggle, andun yung mga opposition, andun yung mga kahinaan natin, andun nagkakasala tayo, andyan mga tao na masasama rin ang ugali na hindi pa Kristiyano. May struggle ho talaga. Kaya nga sabi niya, deny yourself, pick up your cross and follow me. Yung pick up, hindi sinabing carry your cross. Kasi pwede mong dalhin yung cross na gusto mo lang dalhin. Pag sinabing pick up your cross, yung sinasabi ni Lord, ito yung cross. Ito ang gusto kong dalhin mo. Now, you take that commitment and say, Lord, sige po, tatanggapin ko yung cross na yan. And that will entails what? Suffering. Suffering. Not as the Lord suffered, no? Yung dinanas na, hindi natin kaya yun. But by the grace of God, kung ano yung inalat niya sa atin na dapat nating daanan, na mas magaang kaysa sa dinaanan niya, we must be willing to say, Lord, I accept that cross. And once you have made that commitment to accept that cross, hindi pwedeng sabihin na, saan ko dadalhin tong cross? Hindi, you follow me. You follow me. Susunod ka sa akin. At doon po nagkakaroon ng struggle ang maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano gusto lang nila yung buhay na ganap at kasiya-siya. Akala nila dito ay, yun na nga, no? May makukuha na nila lahat ng gusto nila, ma-achieve na nila ang lahat ng gusto nilang ma-achieve. In fact, no, meron nga pong isang kwento, itong batang ito ay summa cum laude. Nung mag-graduate siya, right after she graduated, sa States po ito, nagpakamatay. Alam niyo reason niya? I have achieved the peak of my life and there is no other purpose. Nagpakamatay siya, nilagay pa niya sa diary niya. After this, after my graduation, magpapakamatay na ako. Sa kanya yun ang buhay na ganap at kasiya-siya. At sa maraming Kristiyano, minsan ganun. Okay na ako, wala nang problema sa bahay. Okay, may pera na ako. Ay, kaya ko nang gumasta ng ganito. Ay, maraming open doors sa akin kung saan na marami akong pwede nang puntahan, mga entertainment, mga pleasure, nakakapag-abroad. Ay, okay na ako. Hindi ko yan ang buhay na ganap at kasaya-siya. I'm making that very clear. God can give you all these opportunities and open doors, but you must all see this in line with the purpose of God in your life. But if you see this as self-serving, nag-enjoy na ako, thank you Lord, I'm sorry, you missed the mark. Galatians 6:14, may I never boast, ito na, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Sabi niya, kung meron kayo pagmamalaki mo ang krus ni Kristo. Anong madalas na pinagmamalaki natin? Hindi naman krus ni Kristo eh. Meron ako nito, ay may bago akong kotse, may bago kaming bahay, ay na-achieve ng anak ko yung ganito, wala akong masama doon. Pero minsan, doon na nakatingin.
Ilan sa atin ang nagsabing, nabago po yung pananaw ko dito, na-check po ako dito, I'm going through something, but I'm thanking God that I'm going through this suffering, but I know I will overcome because I boast of the suffering of Christ on the cross. Ano ho ang ipinagmamalaki nyo? Okay? Now, the other one, an unexamined life is not worth living, no? Si Socrates nagsabi nito. This profoundly aligns with biblical teaching on spiritual self-awareness, personal accountability, and intentional living. Ano po ibig sabihin nito? Kahit nakapagdala ka ng libu-libong kaluluwa, kahit na ikaw ay active sa church, kahit na nag-full-time worker ka pa, pero ang spiritual holiness mo ay kulang. Wala ho lahat yun. Okay? Hindi ho masama ang evangelism, hindi ho masama magtayo ng church, wala hong masama doon. Pero kung yun ang ipinagmamalaki mo, pero hindi mo ini-examine ang buhay mo araw-araw, nasaan ka na kay Lord? Nasa na ang iyong pamumuhay spiritual? Kasi yun ho ang hahanapin, hindi yung mga achievement natin. So, an unexamined life is a worthless life. At yan ho nangyayari kapag nadadala tayo ng mundo. And finally, put to death, therefore, whatever belongs to you, to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because the wrath of God is coming, we are going to account before God. We are going to account before God. And if you don't see yourself as going to give an account to God, kung hindi mo tinitignan at iniingatan ng buhay mo at hindi ka dinadala sa kabanalan, ano sabi nga dito? You will experience the wrath of God. So, maliwanag po itong mga pag-aaral natin ito. No? And the last one, God's promise to lead a holy life. Okay? Sa verse 4, when Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. So we will have a short life. This is a very short life. Yeah, we go through sufferings, but these are also part of the fruit and the gift that we are given the privilege to suffer for Christ. So hindi ito yung, ba't naman kailangan daalan ko to? Ba't kailangan ko? No, that is a privilege that you are suffering for Christ. Because that is what His plan for you is. That is the very purpose of Christ. That's why He called you. So that when He comes here, when He comes back in His second coming, you will also receive the glory which He has, of course, in a lesser degree. But at the same time, you will also glory in the presence of God. That's where we all receive the eternal reward. At ang eternal reward, hindi langit. Ang eternal reward, kasama mo ang Diyos ngayon, doon at magpakailanman. So sana nakita po natin ang kahalagahan ng ating pag-aaral. Medyo masakit. No? Masakit sa tenga, masakit sa puso. Bakit? Lahat tayo guilty. Pati ako ba't ko pa sasabing, watch your life? Kasi kailangan bantayan ko sarili ko. Kasi minsan napupunta ka rin sa bali, napupunta yung utak mo kung saan. That's why we need to be reminded, we need to be rebuked, we need to be disciplined. Kaya minsan pag nawawala ka, anong gagawin ni Lord sa'yo? Patadalan ka ng problema. Wake up call. Nawawala ka na. Habang hindi ka pa umaabot sa dulo, titirisin na kita. Okay? Medyo pipingutin ko na yung tenga mo kung saan ka pa mapunta. At pag munti, ay pinarurusahan ako ng Diyos. Hey, ama mo yan eh. Tingnan mo, ba't ka pinarurusahan ng tao? Hindi ka dinidisiplina ka kasi mahal ka. So let's look at things in their proper perspective upang makapamuhay tayo ng, kahit dito, ganap at kasiya-siya. Why? Because you understand your purpose. You understand somehow why you are going through this. The opposition, the unfairness of life, the mga consequences ng kasalanan natin, yung mga bakit nangyari sa akin to, I don't deserve this. All of this has been orchestrated by our sovereign God who knows what is best for all of us. So tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat sa iyong salita. Masakit, pero nagpapagaling. Turuan mo kami and give us a humble heart to really hear your word. Continue to speak to us, Father,
that we may truly receive the full blessing of your word. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.